1, verse 1 to 4. Okay, sabay-sabay po tayo. Nandiyan sa slides yung ating babasahin. In the first year of King Cyrus of Persia, in order to fulfill the word of the Lord spoken through Jeremiah, the Lord roused the spirit of whom? King Cyrus, to issue a proclamation throughout his entire kingdom and to put it in writing, sinulat. This is what King Cyrus of Persia says: the Lord, the God of the heavens, has given me all the kingdoms of the earth and has appointed me to build him a house at Jerusalem in Judah. Any of his people among you, may his God be with him. And may he go to Jerusalem in Judah and build the house of the Lord, the God of Israel, the God who is in Jerusalem. Let every survivor where he resides be assisted by the men of that region with silver, gold, goods, and livestock, along with the free will offering for the house of God in Jerusalem. Tayo pong lahat ay manalangin as we close our eyes and bow our heads. Our Heavenly Father, we just want to praise your name. We thank your name, Lord. We thank you for this moment, Lord God. We just want to worship you and just want to give you, we bless your name, Lord. Na ngayong September, nandito kami nakatayo, buhay na buhay. May mga pinagdaanan for this past week, past months, pero dahil sa grasya mo, nakatayo pa rin. Dahil sa pagpapala mo, kami ay nakakapagpuri. We can still praise you and we have the strength to come to your house today, Father. And Lord, I pray that you will open our hearts for today to receive the word. Hindi lamang kami makakarinig, isasabuhay namin ang bawat salita nito. Thank you for the wisdom, knowledge, and understanding, Father. Thank you for your word that will be illuminated for us. Lord, mangusap ka po clearly upang itong salita mo ay maging gabay namin sa aming buhay. As your word says, your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. That's why, God, again, we are inviting you in our midst. We remove the works of the enemy to distract us, to deceive and to destroy, and even to disturb us. We're giving you our focus, Lord, our full attention to you only. We want to hear from you, Father, and we receive it in the mighty name of Jesus Christ. And those who receive them, can we say amen? Clap our hands, Lord. Praise God. Praise God. You may be seated. Pwede na po tayo umupo. Ezra. Again, we encourage everyone, basahin niyo po advance para mas naiintindihan natin yung mga pinag-uusapan natin every Sunday. And you know, we always encourage everyone not to be a fan, but a true follower of Jesus. Okay, ito po assignment natin for this month of September. 10 chapters lang po yan. Basahin po natin. Amen! Sabi mo sa katabi mo, spiritual focus. Siyempre, yung updated tayo sa mga news. Diba? Nakita na ba yung mga nakatago sa underground? Di ba? Yung mga nagbangka, nakabalik nahuli, di ba? Pero yung hindi na nakita Yeah. Well, we also watch the news, but you know, kailangan updated din tayo sa Word of God. So, ang babasahin natin, Ezra. I will give a background to that. Mamaya po, no? Pero sino po dito, mga kapatid, may mga probinsya kayong inuwian? Come on, Sweden, province. Okay? Baka ako wala akong probinsya, pero nung college ako, nag-probinsya ako di ba? When was the last time na umuwi kayo ng probinsya? Iba po experience, no? Alam niyo, wala akong probinsya, pero nung college ako, merong kaklase ko, sinama ako sa probinsya. Iba pala pag umuwi ka ng probinsya at galing ka sa Maynila, ikaw ang pinakagwapo, pinakamaganda. Totoo, tama ba? Sa mga may probinsya dyan? Akala nila palimbayan na nag-abroad, Maynila ka lang naman galing, sumakay ka ng bus. You know, some of us can relate to that, di ba? Alam mo, iba talaga buhay probinsya. Di ba? Alas 6 ng gabi, parang alas 12.
ang naririnig mo yung mga ganun na, wala na pong tao sa labas. Totoo. At wala pang alas 6 ng umaga, maririnig mo na sila. Ang mga marites, kasabay ng walis. Di ba? Nag-awalis na umaga. Ang aga matulog, ang aga din gumising. And you know, nung uuwi ng probinsya, hindi ko makalimutan yung college kami. Kinayagan ako ng mami ko, Camarines Sur. Anong pasalubong niyo? Mga biskuit. Lata, biskuit! Alam mo, I was just stunned. And doon sa culture, ang gustong-gusto ng mga taga-probinsya, kasi island yun eh. Ang gusto nila, mga delata ng Maynila. Sardinas. Sabi ko, sardinas, iuuwi mo sardinas yan. Gusto nila yun. Totoo nga. Yung sardinas namin kapalit, native na manok. Tuwan-tuwa sila. Aba, ako masayang-masaya din. Kasi my God, gusto nila yung matiklaan. Diba? Tapos pag uuwi ka ng province, hindi ka rin makapalag sa mga pasalubong nila. O, dalhin mo to, saging na saba, bungang kahoy. Diba? Di mo alam, parang pagka-aksay sa bus, isang sakin, dalawa pa uwi. Pero mabibili mo rin naman sa Maynila. But you know, iba po talaga yung pag-uwi ng province. You can feel the culture and paano ba yung simpleng pamumuhay, ano ba yung nagiging lifestyle sa probinsya. I've asked you that question kasi, alam niyo po, itong mga Israelites, umuwi na rin sila ng kanilang hometown. Nakabalik na sila. Bakit sila nakabalik, Pastor? If you are reading your Bible from the book of Genesis, nandito na tayo sa Ezra. O, explain na natin. Genesis, Exodus. Exodus, ito yung mga Israelite, pinaramis ni Lord, dadalhin sila sa promised land. Tama po ba? Leviticus numbers, nakarating sila sa promised land. Talagang land of milk and honey. Yun na yung Canaan, yun yung kanilang tinitirahan. Nalang nakalimutan nila si Lord eh. Kaya inatake sila ng mga kalaban. In the book of Judges, yan, ikot-ikot yung kanilang buhay. Pag-bless sila, nakakalimutan nila si Lord. Sasakupin sila ng kaaway, tatawag sila kay Lord. I-rescue sila ni Lord. Paikot-ikot yung cycle. In the book of Judges, kaya ang ginawa ng Lord, nag-assign siya ng mga hari. Remember that? Kaya Joshua, Judges, Ruth, 1st and 2nd Kings, 1st and 2nd Chronicles. Ngayon, dahil sa tindingan ng kakulitan, kasamaan ng mga tao, ng mga Israelites, mga pinili ng Lord, dumating na po yung talagang mga mananakop. At hindi lang sila bastang sinakop, dinala sila sa isang lugar. Tawag doon sa lugar na yon, Babylon. Now, the time is Iraq. Okay? From Israel to Iraq. Winasak yung mga bahay nila, sinira lahat. For the purpose of what? Lahat ng mga tao dyan, yung mga ayaw sumama, pinatay, at yung mga sumama, tuturuan sila ng bagong kultura. Para makalimutan nila yung pagiging Israelite nila o Hudyo. Alam niyo, hindi lang siya bastang physical war. It is a spiritual war. You know why? Kasi ang gusto ng kaaway, maubos lahat ng mga Israelite para hindi na darating yung Messiah. Kasi pinangako yan in the book of Genesis. Ang sabi ng Diyos sa Ahas, ikaw Ahas, tutuklawin mo ang kanyang sakong, pero dudurugin niya ang ulo mo. Yun yung gustong pigilan ng kaaway. Kaya gusto nilang ubusin yung mga Israelites. Kaya gustong turuan ng ibang culture para maghalo na. Mawala na yung worship nila kay Lord. Pero ang Panginoon, buhay ang kanyang salita. Amen? Pag pinangako niya, tutuparin niya yun sa buhay natin. At for many years na silang nabihag, nakikita niyo po yung story ng Bible, ando sila sa Babylon. Nangako ang Diyos, makakauwi din kayo. Eto na nga yun, pag binasa niyo po yung Ezra, eto na yung panahon na nakauwi na sila. Okay? So Ezra, ang pag-uusapan natin dito, yung mga promises ng Lord. The name Ezra, sabi mo na Ezra? The name means, the Lord is my helper, or the Lord helps me. Ang ganda yung pangalan sa baby, no? Yes. Ang Diyos ang tumutulong. It is a short name from the name Azariah, or Azera, as Ezra. Okay? Ibig sabihin nun, the Lord is my helper. Kung paano ang ibig sabihin sa Bible, yung book of Exodus, yung pag-alis from Egypt papunta sa Promised Land,
Ezra is called the second Exodus. Okay? Kasi di ba sila ay nabihag sa Egypt? Dito naman sila ay nabihag sa Babylon. So aalis na sila doon, kaya ang tawag dito is the second Exodus. Alam niyo po ba, hindi lang isang beses inatake ang Jerusalem? Hindi lang isang beses, actually, 3 beses. And on the 3rd time, yun na yung dinala talaga sila sa Babylon. Okay? So kung paano po sila nabihag from Egypt, how many years? Pinalaya sila ni Lord? 400 years. Genesis, Exodus, Egypt yun. Pagdating ng sa Babylon, 70 years. Okay? Kaya napakaganda, pag binasa niyo po yung last verses ng 2nd Chronicles, kadugtong niyan Ezra, isa lang yung sinasabi. May pagkakapareha. Anong sabi? So verse 1, in the first year of who? King Cyrus. Can we say that name? King Cyrus. In order to fulfill the word of the Lord spoken through Jeremiah. Kasi nangako ang Diyos, babalik ko din kayo sa inyong hometown. Makakabalik kayo sa Jerusalem. Ginamit ng Lord si King Cyrus para yung mga Israelites makauwi. So ang opening ng Book of Ezra, yung pangako ng Diyos na sinabi niya kay Prophet Jeremiah, tinupad niya na. Amen? Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, promises fulfilled. Amen? Promises fulfilled. Sabihin mo sa katabi mo, tumutupad ang Diyos sa pangako. Sige, sabihin mo sa kanya, huwag kang susuko, tumutupad ang Diyos sa pangako. Sabihin mo sa katabi mo, maghintay ka, tutupad ang Diyos sa kanyang pangako. Amen? Alam nyo, can I just give you a quick background? Sino tong si King Cyrus? Sabi dito, King of Persia, hindi siya Hudyo. Kaaway. Actually, siya yung sumakop eh. Yung mga lahi niya yung sumakop doon sa mga Israelite. Pero ginamit siya ng Lord para palayain at papalikin. Sinong hari ang magpapalaya sa mga bihag? Sino ang hari na magbibigay ng pahintulot at hindi lang basta pauuwiin? Bigyan nyo ng gold, bigyan nyo ng silver, bigyan nyo ng baon, padala nyo ng mga pasalubong para makabalik sila, makapagtayo sila ng templo, at sumamba sila sa Diyos nila. Tanging Diyos lang po makakagawa nun. Amen? And you know, King Cyrus, bago pa lang siya ipanganak. Look at here. Bago pa lang siya ipanganak, nasa Bible na siya. In Isaiah 44, bago siya ipanganak, 150 years. Balik mo kapatid. King Cyrus' birth, ayan, binanggit yung kanyang pangalan, Isaiah 44:28. Sabi ni Lord, sa prophecy, pag sinabing prophecy, propesya, sinasabi yung mga bagay na mangyayari. Okay? Kaya ang tawag kay Isaiah ay isa siyang prophet. Are you listening? Naintindihan niyo po? Sabi ni Prophet Isaiah, who says to Cyrus, binanggit na yung pangalan, hindi ka pa pinapanganak, 150 years later, ipapanganak siya, alam na ni Lord. Naintindihan mo yun? Kaya ikaw nung lumabas ka sa mundong ito, hindi ka aksidente. Alam ni Lord na mabubuhay ka. Amen! May plano na ang Diyos kay King Cyrus. Sabi niya, He will fulfill all my pleasure. She will rebuild, and of the temple, the foundation will be laid. Wow! 150 years! Siguro si Isaiah, yung mga listeners niya, sino yan si Cyrus? Basta ang sabi ng Diyos, si Cyrus ang gagamitin para matupad ang promise ng Diyos. Amen! Even in the prophet, yung kanina si Jeremiah, the days are coming, sabi ni Jeremiah, bago sila dalhin sa Babylon. Listen, bago sila dalhin sa Iraq, ang ginawa ng Lord, Prophet Jeremiah, sabihin mo sa mga tao, the days are coming. Ano sabi niya? When I will bring my people Israel and Judah back from captivity. Makakauwi rin kayo. Pero sasakupin kayo, dadalhin kayo doon. Alam niyo kung gaano katagal na tukad yun? 70 years. Anong point dito mga kapatid? Ang Diyos tumutupad sa mga pangako niya. Hindi mo man nakikita ngayon, pero darating ang araw, makikita mo, susunod mong henerasyon, tinupad ng Diyos yung pinangako niya. God's timing is not our timing. His ways is not our ways. His thoughts are always higher than our thoughts. Kaya minsan kapag naiinip ka, kapag hindi mo na alam ang gagawin, Lord, ano bang mangyayari sa buhay ko? Alam mo ba, tumutupad ka sa pangako, tumingin ka sa langit. Pag tumingin ka sa langit, mas mataas ba ang langit? Ibig sabihin, mas mataas sa atin ang Diyos.
Ang kanyang pamamaraan, hindi mo pamamaraan. Tayo gusto natin ngayon na. Ang sabi ni Lord, 150 years later pa. Ang sabi ni Lord, 70 years later pa kayo makakauwi. Minsan gusto natin ipilit yung ating sarili. And you know what I noticed here? Si King Cyrus, masama naman talaga siyang hari. Sila nga yung sumakot eh. Pero kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos para tuparin niya yung pangako niya. Amen? Huwag mong ilalagay ang Diyos sa box na ang pwede lang gawin ni Lord, gamitin niya yung mga mabubuti. Kahit masama at mabuti, nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya yung boss mo na sinisikil ka, yung boss mo na unfair sa'yo, yung boss mo na pinag-iinitan ka galit sa'yo, pwede ka, yan ang magpo-promote sa'yo. Pwede gamitin ni Lord dyan. Yung asawa mo na para ano pa naman to? Lord, ang binigay mo sa akin, yan ay gagamitin ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, lahat pwede gamitin ng Lord. Mabuti at masama. Ano sabi ng Bible? Proverbs 21, the heart of the king is like what? Rivers of water in the hand of the Lord. Kahit sino pang makapangyarihan, maimpluwensya, taong nasa posisyon, ang Diyos, kapag sinabi niya, susunod yung mga hari na yan. Amen. Imagine that. King Cyrus, the one who conquered Jerusalem, the people of God, Judah, and Israel. Sabi niya, sige, magbihis na kayo. Siguro sabi, bakit po? Papatayin na ba kami? Mga bihag kami dito Uuwi na kayo sa province niyo. Uuwi na kayo sa inyong tahanan. At hindi lang kayo basta uwi. Papadala ko kayo ng baon. Bibigyan ko kayo ng gold, ng silver, mga livestock, mga tupang aalagaan ninyo. At ang purpose kaya kayo uuwi para sambahin niyo si Yahweh. Wow, who could do that? The God that we serve can do that. Amen! God is sovereign. Kaya alam nyo, when speaking of promises fulfilled, let us understand na yung Diyos na nangako, tapat sa kanyang binitiwang pangako. Ano kailangan natin gawin? Sabi sa Hebrews 10:23, let us seize. Sabi mo, hold fast. Hold fast. Ibig sabihin, huwag kang bibitiw. Minsan may mga pinahawakan tayong pangako, huwag mong bibitiwan yung pangako na yon. Sabi niya, retain without wavering the hope we cherish and confess our acknowledgement of it. For He who promised is reliable, sure, and faithful to His word. I would like to give you 4 points about the promises of God. Ang Diyos tumutupad sa pangako, Pastor, yes! The Bible tells that many times that His word is faithful. His words are true. So ano ngayon ito para sa atin? 4 na bagay. Number 1, we have to know God's promises. Sabi mo sa katabi mo, alamin mo ang pangako ng Diyos. Saan ba natin matatagpuan yung pangako ng Diyos? Every time you read your Bible, God speaks His promises to you. Kaya alam mo, i-encourage talaga natin ang bawat isa ay magkaroon ng personal time in reading and studying the Word. Gusto niyo po ba matupad ang pangako ng Diyos sa buhay niyo? Ang question ko, anong pangako yun? Sabi ng lolo ko, sabi ng lola ko, huwag kang umasa sa sabi ng tao, umasa ka sa sabi ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, isinulat. Kaya importante doon, sinulat You know God's promises. Alam niyo po ba, ang sabi ng mga theologians, ang Bible, ang promises ng Lord, 8,810 promises. Ilan daw? 8, nandiyan sa slide. 8,810 promises. Wow! Old Testament, 7,700. New Testament, 1,104. Deuteronomy lang, basahin mo, 133. Wow, ang daming pangako. Ilan na yung meron tayong pinanghahawakang pangako? Gano'n na karami hawak mo? Basta parang, nga no? Ano ba yung mga promises ni Lord? Tinutupad niya ito Ano sabi ng sa 119 verse 49? Remember your promise to me. Ano yung ipapaalala mo sa Diyos na pangako? Lord, sinabi mo. Lord, sabi mo. Ano nga ba yun? Sasabihin ni Lord, anong verse ko ba sinabi? Sinabi ko ba o ikaw lang sinis? You see, minsan, ang
sarili lang nating kagustuhan at hindi naman pala sinabi ng Diyos. Paano mo masasabi sa Diyos, Lord, remember, sinabi mo? We need to read the Word, know the Word. Alam niyo, kapag may promise ka kay Lord, nagbibigay ito sa atin ng pag-asa. Sabi mo, hope? Na kahit lahat nagpe-fail, hindi. Sabi ng Diyos na buhay na lumikha ng langit at lupa, tutuparin niya yung pangako niya. It revives me. Minsan nawawala na ng pag-asa, nanghihina na, wala ng buhay, wala ng gana. Pero kapag may promise ka, kapag nabasa ko nangusap ng Diyos sa akin, ang sabi niya ganito, it comforts me in all of thy troubles. Ano yung comfort? Na kahit na may mga hinaharap tayong problema, pagsubok, nakakangiti ka. Kasi alam mo, ang Diyos na nga ako, hindi ka naiiwanan. Yes! We need to know the Word of God. Alam mo sabi sa Jeremiah 1 verse 12? Pakinggan nito Then said the Lord. Sino may sabi? Sino nagsasalita? Ang sabi ng Diyos? You have seen well. Ang sabi ng Panginoon? I am alert. Sabi mo alert? And active. Ibig sabihin, ngayon even now, God is alert and active to something. Saan siya nagbabantay? Watching over my word to perform it. Ang Diyos ay nakatingin saan? Sa salita niya. Kasi bakit? Puto pa rin niya yun. Saan ka nakafocus ngayon? Are you focusing on what God says in His Word? Kailangan dito tayo tumingin. Huwag mo lang masyadong mag-focus sa mga problema, sa mga pagsubok. God knows His Word. The question for all of us, do we know God's Word? God knows all of His promises. Do we know God's promises? Can I tell you this? May pangako ang Diyos sa marriage mo. Amen? May pangako ang Diyos sa iyo bilang isang ina, bilang isang ama. May pangako ang Diyos sa mga anak natin. May pangako ang Diyos sa iyong pagiging estudyante, sa iyong pagiging empleyado, sa iyong pagiging negosyante. God has every promises in all areas of our life. We have to know it. Kailangan alamin natin. Amen po ba? Amen. Kung meron isang matanda na napakayaman at sasabihin niya sa iyo, gusto kitang i-adapt. Ampunin kita. Yung apelido ibibigay ko sa iyo kasi wala nang tagapagmana. At ito yung aking mga testamento. Ang tawag doon, pag mamamatay na, last will. Ano gagawin mo sa last will? Babasahin mo para malaman mo kung ano yung mga mamanahin mo. Alam niyo ba ang kayamanan ng Diyos nandito lahat? Lahat ng mga gusto niya ipamana nandito. Nabasa mo na ba yung mamanahin mo? Alam mo na ba yung mga mamanahin mo dahil anak ka ng Diyos? We have to know God's Word. And when we know the Word of promises of the Lord, we have to believe. Pangalawa, believe God's promises. Sabihin mo sa katabi mo, know and believe. Bakit una no? Mahirap paniwalaan yung hindi mo alam. Mahirap paniwalaan yung hindi mo nakita. Tama mo ba? Nangako ba ang Diyos? Hindi ko naman siya nakita. Oo, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero, nagsalita na ang Diyos. At yung pangako niya, isinulat. At kapag nabasa mo, nakita mo, ang kailangan mong gawin, walaan mo. Si Abraham, hindi niya nakita ang Diyos, pero narinig niya ang Diyos. Abraham was very old, his wife, Sarah, barren. Sabi ng Diyos, anong promise niya? Bibigyan ko kayo ng anak. Abraham, papalitan ko pangalan mo. Abraham, gagawin mo Abraham because you will be a father to many nations. Sabi ni Lord, hindi mo ako nakikita? Lumabas ka ng tent mo. Anong pinakita ni Lord? Bilangin mo yung mga bituin. Alam mo, hindi mabilang ni Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, ganyan karami ang magiging lahi mo. Ano sabi ni Abraham? Lord, saan yung pustito ko? Matanda na ako Si Sarah, matanda din. Naniwala ba si Abraham? Naniwala siya. Ano sabi? Abraham never wavered. Romans chapter 4. Basahin natin. Sabay-sabay. Abraham never wavered in believing what? Kahit matanda na sila. Paano kang naniniwala? Kasi nakita niya yung mga bituin. Narinig niya yung salita ng Diyos.
para mga bituin? Hindi na! Basahin mo lang yung Bible mo, makikita mo, paniwalaan mo. Ayan ang pangako ng Diyos sa buhay mo. Amen! He was fully convinced. Kaya alam mo, sometimes we are not convinced on the promises of God because we never know. We never knew the promises of God. Aba, sinabi pala ni Lord ito. Aba, sinabi pala. Kapag nabasa mo, sinabi ng Diyos, doon magsisimula, maniniwala ka. Gusto niyo ba talaga maranasan yung promises ni Lord? We have to know in what? Believe. God is able to do whatever He promises. Alam niyo ba, kung meron kang sakit, may pangako ang Lord sa kagalingan dito? Hindi ko lang pwedeng sabihin, pagagaling ka ni Lord. Minsan ganun inaasama, Lord, pagaligin mo ako, Lord. Sino may sabi? Ano ba yung pangako ko sa kagalingan mo? Ano ba yung sinabi ko talaga? Alam niyo ba may pangako ang Lord na palalayain ka, kaya kanyang baguhin, kaya kanyang pasaganain, kaya kanyang paangatin? Amen? Even in the book of Joshua, in the book of Numbers, Joshua, nasa wilderness sila. Ano sabi ni Lord kay Joshua? Joshua, do not be discouraged, do not be dismayed, for I am with you. Kasama mo ako. Lord, wilderness yun. Patay na si Moises. Anong kakainin namin? God has provided for them manna and water from the rock. At sabi ni Lord, nakita mo yung walls of Jericho, harang yan, di ba? Papunta sa promise. Anong kailangan mong gawin, Joshua? Consecrate yourselves. Linisin yung sarili nyo. Pumunta kayo doon. Ikutan nyo ng 7 beses. 7 araw. Sumigaw kayo. Ako nang bahala sa kanila. He heard from God. Meron siyang word of God Pero mo sabi ni Joshua at the end of his life, basahin nyo. Sabi niya, the Lord, let's read everybody. The Lord, He can't. Everyone. Pag sinabi every, ilan yun? Ha? Hindi marami. Lahat. Lahat ng pinangako ng Diyos sa amin, tinupad niya. Woo! May pangako ang Diyos. At yung mga pangako na yun, every promise came true. May pangako ba tayong pinanghahawakan at paniniwalaan? Alam mo, yung Bible, this is the time we start reading our Bibles and writing down the promises of God. This is not the normal church na kinalakihan natin. Uupo lang tayo at the end of the service. Please be with. Hindi ganon! Alamin mo pangako ng Diyos kasi may gagawin siya sa buhay mo. Amen. Sabi mo sa tabi mo, read your Bible. Read your Bible. May magkaibigan, bata, no? Iingitan sila. Magkano baon mo? Magkano pera mo dyan? Pera ko dito, 100. Wow! Nilabas ko 100 na. Sabi ng kaibigan niya, nilabas 50. Ang pera ko, 1,000. 150. Oh, paano 1,150? 50 lang ang pera mo. Alam mo, sabi ng bata, kasi nangako yung tatay ko. Pag uwi ko, bibigyan niya ako ng 1,100 pesos. Kaya ang total ng pera ko, 1,150. Ngayon, 50 pesos, pero ang total ng pera ko, 1,150. Hindi ko nakikita, kasi hindi mo naman tatay yun. You see, it's the same in our life. People will question you, paano sinabi mong pinagaling ka na, hindi mo ako naiintindihan? Sinabi kasi ng tatay ko, magaling na ako. Sinabi kasi ng tatay ko, yung pangako niya sa akin, yun yung pinangahawakan ko. Kaya ang tanong, sino yung tatay mo? At ano ang pangako ng tatay mo sa'yo? How can we learn the promises of God? This is the promises of God. Ito na. Ano first step? You know. Next step is what? Kapag nagbasa ka, this sermon is a complete package for all of you. Pero it's a step process that we need to take. Gusto mo bang maranasan ang pangako ng Diyos? Ulitin ko po, gusto niyo po ba yun? The first step is we have to know. Babasahin mo talaga. Araw-araw. Kasi oras-oras mo, promise mo to Para ka pang namumulekta ng kayamanan, ng mamanahin mo. And then if you read it and God spoke to you, you believe it. Amen? And the third step, speak. Sabi mo, speak.
Okay na. Sa mga tahimik, hindi ito pwede sa'yo. Kailangan magkaroon na ng pagbabago sa buhay mo. Kailangan nagsasalita ka na. Kailangan nag-amen ka na. Sabi mo sa tabi mo, malakas na amen. Di pa rin siya nagsalita, nakayo mo lang sasabihin mo, amen. How did God created everything? In the beginning was the Word. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was void. There was no form. And the Spirit of the Lord was hovering over the waters. And God said, let there be light. And there was light. Christians, we should reflect who God is. If God speaks, we as His children must also speak. Amen! O, di na naman kayo nag-amen. Amen! Binubukas yung bibig. Let's look at Prophet Ezekiel. Dinala siya ng Spirito ng Diyos. A valley of dry bones. Lambak. Pag sinabing lambak, hindi siya mataas, mababa. Dry bones. Pag sinabing bones, buhay pa ba yun? At hindi lang bastang patay, it's not fresh bones, it is dry bones. Say that, dry bones. Dry bones. Ibig sabihin, walang kapag-asa. Amen? Are you here? Yes. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel, nasa baba na ako. Down na to Lord. Tapos tuyo pa. Ibig sabihin, matagal na tong patay. Wala na tong pag-asa. Tanong ng Diyos, Ezekiel, sana ba, pwede pa bang mabuhay itong mga buto na to? Tuyo na. Nandun ka na sa baba. Buto na yun. Siyempre wala na laman. Tanong ng Diyos, pwede pa bang mabuhay ang mga butong ito? Naturally speaking, look at here, naturally, wala nang pag-asa. Tama po ba? But we serve a God who is supernatural. For men, it is impossible, but with God, nothing is impossible. Kaya ang sabi ni Ezekiel, Lord, ikaw lang nakakaalam. Amen. Hindi niya nilimitahan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, very good ganon, kailangan mong gawin, Ezekiel, you speak. Sabi mo, speak. Kailangan buksan mo yung bibig mo. A prophetic message to these bones and say, ano sabi? Dry bones, listen to the who? To the word. Hindi mo sisigawan yung buto. Ang sasabihin mo sa buto kung ano yung sinabi ng Diyos. Tama ba? May sinabi ba ang Diyos sa atin? Eto na. Ngayon, hawak mo na yung promise ni Lord. Kung ano man yung dry sa buhay mo na hindi mo na nakikitaan ng pag-asa. Kung ano man yung mga bagay na patay, na matagal ng patay, tuyo, ano yung mga wala ka na nakikitaan ng pag-asa, ang kailangan mong gawin, panghawakan mo yung pangako, paniwalaan mo, sabihin mo yung pangako ng Diyos. Amen! Alam mo ginawa ni Ezekiel? He spoke the message of the Lord. At sabi ng Bible, when He spoke the message, breathe calm into their bodies. Nagkaroon ng hininga, nagkaroon ng laman, nagkaroon ng balat, at naging army yung dry bones. Woo! Paano nangyari yun? He spoke the word of the Lord. Nakikita mo ba, dry na yung marriage nyo? May promises si Lord sa marriage mo. Nag-dry ka na bilang isang nanay. May promise si Lord. Paano ka bubuhayin muli bilang isang ina? Dry ka na ba bilang isang ama ng iyong tahanan? God has promises to you as a father. Kailangan mo lang gawin. You have to know. You have to believe and you have to speak. Pag nabasa mo, babasahin mo, Lord, and yun, sasabihin mo yun sa inyo, sa sarili mo, sasabihin mo yun saan? Sa sitwasyon mo. 2 Corinthians 4:13. Since we have the same spirit of faith. May faith po ba kayo? Yes. Faith saan? Hindi lang faith sa Diyos. Faith, basa, in keeping what is written. May faith ba kayo dito sa Bible? Yes. Naniniwala ba kayo na sa
salita ng Diyos? Anong sabi? I believe, therefore I spoke. We also believe, and therefore speak. Ang tunay na sumasampalataya sa Biblia, hindi niya lang binabasa, pinapahayag niya yung kanyang nabasa. Amen! Ibig sabihin, kapatid, ganito, kapag naniwala ka, okay, babasahin natin ha. Sabi rito, Philippians chapter 4:19. For my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Naniwala ka ba doon? So ano kailangan mong gawin? Kung naniniwala ka, Lord, I believe that you will supply all my needs. Hindi ako magkukulang, Lord. Kasi yung yaman mo hindi nauubos. Sinabi mo yan, Lord. Amen! Sometimes, ang sinasabi natin, yung sitwasyon natin. Sometimes, ang sinasabi natin kung ano yung problema natin. Sometimes, ang sinasabi natin kung ano yung magiging resulta ng problema natin. Wala na tayo. Ubus na ang mga pagkain sa puro na lang tubig. Wala na pala tayong rent. Magugutom ng pamilya natin. Ano-ano na sasabihin ng mga kapitbahay natin? Ano sasabihin ng nanay mo? Kinuha kita sa nanay mo. You see, we speak about our problems. Can we change that today? Ang sabihin mo yung pangako ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, buhay at mabisa. Amen! Kapag sinabi na He will supply, He will supply. And you know, everything changes when we speak the Word of God. And finally, number 4, we pray. We pray God's promises. Ano yung unang kailangan mong gawin? You have to know. Lord, ano ba yung promise mo in my marriage? No, you read it. Next, you believe. Sabi dito, you believe. And then you speak it over your life and you pray God's promises. For this week, we also warn everyone, and that's a reminder for all of us. Tao pa rin po tayo, tama po ba? Meron ba rito immortal na? Hindi na nagkakasakit, hindi kayo nanghihina, hindi kayo natutulog. Immortal ako, pastor. No! We all have these mortal bodies which is corrupting, tumatanda, nangihina. Tama ko ba? For this past week, actually Sunday nagsimula, Saturday, Sunday, yung mga anak namin nilalagnat, pabalik-balik, nagkaroon ng rashes. Uso po ang dengue ngayon. Maglinis po kayo ng inyong mga bahay, mag-spray na. Kahit wala kayo nakikita, sprayan nyo po. Maka-importante. Kahit kasi doon sa pinuntahan namin, sabi niya, Sir, hindi lang mga bata, kahit matatanda, hindi pinipili ng lamok. Oo nga, no? Yung lamok ba, ay matanda yan, ayoko na. Wala po, tama po ba? Kahit bata, dinedenge, matanda, dinedenge din. Hindi na mimili ang lamok. They were diagnosed by dengue fever. So, yung ang symptoms, rashes, sumakit pa yung mata mo sa likod. Ano kayo sumasakit yung likod ng mata? Ano kasi nalagay yun? Oh, sakit ng mata ko, Dad, pati yung likod, ang tundi. And for that Sunday, dalawa. Apat anak namin, dalawa, tinamaan. Kasi yung dalawa na yun, sila yung nahilig lumabas. Magkakatambay doon, sa gilid namin may mga halaman doon. Sa mga nakapunta sa bahay na may bakuran doon, walang nakatira, ang dami, naglinis sila. Siguro doon sila tinamaan. And you know, they were really attacked by that sickness. At sabi na, walang ano eh. Pagdating mo sa ospital, wala rin gamot na bibigay sa'yo. Wala pong gamot ng dengue. So just keep hydrating, water. And you know, that time, Sunday, meron na kami nakaset na appointment. Si Sven, malayo, nasa QC. Ako, meron ako po, tapos napauwi talaga ako. Kinansip yung mga appointment ko, yung prayer meetings ko, yung wake service ko. Ako sa bahay. Pagdating ko, praise the Lord, palakpakan natin si Lord sa mga kapatid natin, nag-alaga sa mga anak namin. Pagdating ko doon, sis, wala ko na si Sister Nobel, family ni Mami Ben. Sabi ko, ano gagawin ko? Hindi ko rin alam eh. So, unas na, Pastor. Kasi alam niyo, inabot na yung kanyang fever, 39.6. Taas na talaga. Hindi na rin makagalaw, hindi na makapagsalita. So, ginawa ko, pinagtabi ko sila doon. Pagpasok ko ng bahay namin, nandun na nakahiga yung dalawa. Yung dalawa, walang problema. Namumulit na, puro cellphone lang yun. Sige, mag-cellphone kayo. Yung dalawang maliit.
punas. You know, pagka-uwi ng sister, ako na nag-aalala. It was around 6 p.m. 6 p.m., 8, 9, 10. Ito na. Yung kuha ko lalagay ko sa freezer, yung towel, para bumaba po yung lagnat. Biogesic, paracetamol, every 4 hours. Alam mo, ginawa ko ng lahat. Sa labas, uy, thank you Lord. Siyempre kasama yung prayer. Jesus name Lord, pagalingin niyo po sila Lord. Promise mo Lord. I claim the promises of God. Hindi mo nakabagalan. So I was helpless. And you know, God was really speaking to me as a father. Wala nang magagawa. Ginawa mo na, nagparacetamol ka na, hindi pa rin bumababa lagnat. Pinunasan mo, yung dahil sa sobrang taas ng lagnat, yelo nilagay ko rito, hindi niya nararamdaman. So it was our first time experiencing that. First time lang sa amin yun, kahit ako, hindi ko alam paano alagaan ito. But you know, I lifted him up to the Lord. Ayaw kumain, kinakain ko ng Skyflix, yung hiwa-hiwa lang, na may Royal. Ito, mga bata tayo, ganun, pag may sakit ka, anong kayo gusto mo? Royal, Skyflix. Tsaka lang tayo, totoo, Royal, tsaka Skyflix. Ganun eh, gusto niya naman. Wala kang alam eh, di ba? Hindi ko na ginawa yung Vicks. Ano niya, yung Vicks, pinahira yung buong Vicks sa katawan. Wala kami Vicks na tayo ito. Royal, Skyflix, punas, paracetamol. Ito na. I was pagod na rin ako eh. So sabi ko, pinakain ko na yung dalawang maliit, umakit na kayo, matulog na kayo. Kumain sila kanin. So ako na, tinabihan ko, 3 kami Lord, I pray. Siyempre, praise na Lord. Sabi ko, alam niyo ba mga kapatid, kapag kayo po nagpapahinga, natutulog, hindi ko naman ibig sabihin tamad. Ginawa mo na yung gagawin mo. Minsan may worry ka, may problema ka, ginawa. Kapag natutulog ka, is also a sign of trust in the Lord. Lord, magpapahinga na ako. Mas magaling ka sa akin. Mas makapangyarihan ka sa akin. You know, I was sleeping. Pagod na yun. Nagising ako. Alam niyo kung bakit ako nagising? Kumakatok sa pintuan, may inabot na pansit kanto si Sis Nobby. Pastor, si Josiah kasi di pa ka kumakain. Ha? Kumain na yan! Huwag mo lang pansinin yan! Believe 4-year-old kong anak nagte-text. Pansit kanto mo. Kaya ako nagising. But you know, kidding aside, yun yung talaga nangyari. Sabi ko, tulog na kayo. Tapos sinuha ko na naman. Hindi bumababa. Paracetamol na naman. Kakabigay ko na ng paracetamol. Bigay na naman ako. And you know what happened? Second time, I was really awake. Nagising ako. Kasi sumisigaw yung pangalawa si Joshua din. It was my first time. I cried. Ano yung pagiging lalaki mo? Nangilambot ako. You know why? Nagtitililin mo siya. Kinukumbulsyon na. Yung ano na yung pinagsasabi. Alam mo, sabi niya, sorry po. Huwag niyo po akong patayin. Kasi nung gano'n, oh, what happened to you? Yung mukha niya, bilaw na. Tapos yung libog niya, tapos nagising siya, binuksan ng ilaw. Binuksan ng ilaw na gano'n. Ano nangyari? Alam mo yung countenance, hindi na maganda? 39 point. Sabi ng sister, 40 na yun. You know, sabi ko, Lord, wala akong magagawa. Hindi ko po alam ang gagawin. Tapos, di ba, nakagano ako sa kanya, nakaharap ko sa akin. Ano sabi niya? Huwag mo po kong patayin. Daddy, papatayin ako. Harapan na. Sabi ko, nasan siya? Andyan siya, oh, ayan oh, katabi niya. May kalawin. So he was in a near death and life experience. You know what I said? The Spirit of God reminded me of His promises. Ito yung promise na binanggit ko. Ito yung pinray ko. I was so helpless. Pero ang pag-asa ko lang sa salita ng Diyos. I pray this prayer. Matthew chapter 16. Sabi ng Panginoong Jesucristo, I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind, whatever you declare, improper, unlawful on earth must be unlawful in heaven. Ibig sabihin, kung ano yung ipagbawal mo dito sa lupa, sabi mo yung Lord, pagbabawal mo sa langit. Kung ano yung ipahintulot mo sa lupa, papahintulot ko sa langit.
You know, we are living in this natural earth, but there is a spiritual realm. Amen? Do you believe in the spiritual world? There are angels, there are demons, there are unclean spirit. I speak and I pray this promise, sabi mo, in the name of Jesus. Lord, sabi mo, I have the keys to the kingdom of heaven. Ipinagbabawal ko ang espiritu ng kamatayan sa bahay na to. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lahat ng sakit, lagnat, disease, kahit anumang mga maruming espiritu na nasa tahanan na ito, di kita pinahihintulutan, lumayas ka, umalis ka sa bahay na ito, sa pangalan ni Jesus, pinagbabawalan kita. And I pray, Lord, ipinapahintulot ko ang kagalingan sa tahanan ito. Pinahihintulutan ko, Lord, na bababa na ang mga lagnat nila sa pangalan ni Jesus. And you know what happened? I did not administer any biogesic. But suddenly, nakaupo yung aking nakahiga, binangon ko siya, and then, nabuhay yung kanyang mata. Nabuhay yung mata, and then that is the time. Minonitor ko yung kanyang fever. After that, hindi ko na alam eh. Unti-unti, bumababa kahit hindi ako nagbibigay ng gano'n. Yes! God fulfills His promise. Hindi ko sinasabi na kinakancel natin yung medication. Nagme-medication pa rin sila. Pero for that moment, I know, hindi na to physical, spiritual na tong atake sa amin. Even me as a father, as a pastor, as a servant of God, my faith was tested. So every time your faith is tested, every time you face a very challenging problem, maybe it's a life and death situation, we can trust the Lord in His promise. You pray God's promises and believe God will fulfill His promise to us. Amen? Anong sabi ng Bible? 1 John 5, if we ask anything, sabi mo kahit anong hingin mo, basta ito'y ayon sa kanyang kalooban, bibigay niya ito sa atin. And for that time, I know, kalooban yun ng Diyos kasi salita niya yun. Amen? Salita yun ng Diyos. And I want to end with a story. Meron isang lalaki na nahulog sa bangin. Habang siya'y nasa bangin, sumisigaw siya, tulong! Tulong! May dumating po, isang teacher. Sabi niya, sige, pangako ko, tutulungan kita. I promise I will help you. Pero, mag-join ka ng online class ko para maturuan kita, hindi ka mahuhulog sa bangin. Paano ka makakaiwas sa bangin? But the problem is, nandun pa rin siya sa bangin. Tapos, humingi siya ng tulong. May dumating na politician. Sabi niya, tutulungan niyo. Oo, pangako ko, tutulungan kita. Pero kapag binoto mo muna ako. But he was still in that pit. May dumating na police. Tulong! Sabi niya, tutulungan mo. Oo, pangako ko, ihahabla natin. Hahanapin ko ang naghulog sa iyo sa bangin na yan. Promise ko yan sa iyo. You know, kahit sino yung dumating, lagi sila nanangako. And then Jesus came. Dumating si Jesus. At sabi niya, Lord, tulong! Sabi ng Panginoon Jesucristo, I promise you, I will help you. At alam mo ginawa ng Panginoon? Bumaba siya doon sa bangin. Sabi niya, Lord, bakit ka bumaba sa bangin? Kasi tutuparin mo na yung pangako ko. Pinuhan siya ng Panginoon Jesucristo, inihaon siya sa bangin. You know, the problem with a lot of people right now is they can just throw you promises, but they will never fulfill your promise. They will never fulfill their promise to you. But you know, the God that we serve, Jesus Christ, hindi lang siya nagbitaw ng pangako, tinupad niya yung kanyang pangako. Tayong lahat, ang lalaki na yung nasa bangin, na kailangan natin ng tulong galing sa Diyos. Kung ang kailangan ng tao, education, nagpadala ang Lord ng teacher. Kung ang kailangan ng tao, kailangan ng pera, nagpadala ang Diyos ng economics, ng isang economist. Kung ang kailangan ng tao, ay isang tagapagtanggol, ang pinadala ni Lord attorney. Pero hindi natin kailangan yun. Ang kailangan natin, tagapagligtas. Kaya ang pinadala ng Panginoon, ang magliligtas sa ating mga kasalanan. At siya, si Jesus, walang iba na makapagliligtas sa atin. Amen! Si Jesus ay bumaba dito para iligtas tayo. You know what? My favorite promise in the Bible, can I share that to you? My favorite promise in the Bible is Romans chapter 6, verse 23. The Bible says, the wages of sin is death.
Kahit anong gawin natin, makasalanan tayo, impyerno ang ating kalalagyan. Kahit mabait ka, makasalanan ka pa rin, impyerno pa rin tayo. Wala tayong pwedeng gawin para lampasan at mapagtagumpayan ang kasalanan. Lahat mamamatay, lahat mahihiwalay sa Diyos. Pero ang pangako niya, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang pangako ng buhay na walang hanggan ay matatagpuan kay Hesus Kristo. Kaya kung meron ng Kristo sa puso mo, sigurado ka, kahit magkamali ka, kahit madapa ka, meron Hesus Kristo na magliligtas sa iyo. Sa ating Panginoon. And you know, right now, before we pray, maybe you're here today, nga, Pastor, hindi ako sigurado sa buhay na walang hanggan sa langit. I am not sure of my eternal life in heaven. I am not sure that I will enter into the kingdom of God. And now is the time. Receive the promise. Eternal life can only be found in our Lord Jesus Christ. He is the only Savior who can save you. And as we close our eyes and bow our heads, let us pray to our Lord. Father, we thank you for your word. Tapat ka sa pangako, O Lord. Tapat kang nangako at hindi ka lang basta nagbitaw ng salita. Panginoon, tinupad mo ang iyong salita. Lord, thank you dahil namatay ka sa krus para sa amin. Binayaran mo na ang aming mga kasalanan. And we know that. We just need to believe that. We just need to receive that. And if you're that person today, sinasabi mo, Pastor, gusto ko tanggapin yung pangako ng buhay na walang hanggan. Gusto kong makasigurado na sa langit ako pupunta. Si Lord lang ang kailangan ko. If you're that person today, you want to surrender your life to Christ, I want you just to throw up your hands to heaven. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon. And I want you to join me in this prayer. Galing sa puso, sabihin mo yung panalangin, kapatid. Huwag mo isipin yung katabi mo. God has given you this promise. God wants you to have eternal life. God wants you to be with Him in heaven. At habang naghihintay ka, kapatid, this is the time. Come to God in prayer. As you close your eyes and bow your heads, sabihin mo, Panginoong Jesus, come on, pray this prayer, Lord Jesus. Kailangan kita sa buhay ko, Panginoon. Inaamin ko po, makasalanan ako. Marami akong pagkukulang, kalabisan. Panginoon, patawarin niyo po ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pangako ng buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung tinanggap ko yung palakpakan mo, Diyos, let's all stand and give Him praise. Come on. Ayun na po tayo. Praise the Lord. Can I tell you a promise of God about finances? May pangako ang Diyos sa financial area ng buhay natin. Excited na ba kayo malaman yung promise yan? Gusto nyo bang malaman kung ano yung pangako ng Diyos sa area ng pananalapi? Hello? Let's read. 2 Corinthians 9, verse 10. God, so pakipakili sa next slide. God, who what? Provides. Sabi mo, God provides. Ano na binibigay ni Lord? Kaya sa envelope ko may nakalagay dyan, ano? Seeds. Kapag may nailagay ka dyan, provision yung kay Lord. Amen? So, ibig sabihin, yung seed para saan? Alam niya, tatanim. For the sower and bread. Yung bread kakainin. Will also provide in what? God will multiply your what? Multiply your resources for what? Sowing. Alam niyo kung gagawin lang natin ito. Na Lord, lahat ng pinigay mo sa akin, hindi kakainin. Some of it, I will sow. But if you do that, He will what? Increase. Sabi mo increase? The fruits of your what? Righteousness, which manifests itself in active goodness, kindness, and charity. Ano ibig sabihin? Kapag nagtanim ka, yung ibinigay mo ngayon, papasaganahin ni Lord yan. Amen? Magiging mabunga yan. Amen? Ibig sabihin, God will
finances, hindi lamang blessing na may darating sa'yo, kung hindi, bibigyan ka rin ni Lord ng wisdom kung paano pararamihin at aalagaan yung mga binigay niya sa'yo. Amen! Para saan? Marami ka pang matulungan. Mas marami ka pang maitanim. Kasi kapag maraming tinanim, marami ang... That's the principle. That's the promise of the Lord. Can we believe that promise today? Taas natin at tanggapin natin ang promise ni Lord. Lord, I want you to join me in this prayer as we pray this promise. Let's pray together. Lord Jesus, I pray for increase. Sabi mo, increase in my seeds. I pray I will receive maximum harvest. In Jesus' name, amen. 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 That's a promise. Sumamba sa iyo. Nandito rin kami para maniwala at tanggapin ang magagandang pangako mo sa aming buhay. And Lord, I pray in the mighty name of Jesus. Ikaw ang may hawak ng puso ng hari at kaya mong pihitin ito sa kung saan ito nais mo. Kaya Lord, pihitin niyo nga po yung puso namin patungo sa iyong mga pangako. Lord, in the name of Jesus, I pray right now, Lord, that you are giving us this passion, desire ng basahin yung aming mga Bible. And every time we open our Bible, let us be enlightened. Illuminate your word na makita at mabasa namin yung mga pangako mo sa aming buhay. At Lord, hindi lang namin ito malalaman, paniniwalaan namin ito, bibigkasin namin ang mga pangako mo, at ipapanalangin namin ito. At sa iyong panahon, Lord, makikita namin ang pagsagot mo sa mga pangako mo. Lord, we thank you for the word that is planted into our hearts. Ay tutubo, lalagot, magkakabunga. Magkakaroon ng pagbabago sa aming buhay. Salamat sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat dahil binigyan mo na kami ng buhay na walang hanggan. Kami ay mga pinatawad mo na, kaya tinawag mo na kami mga anak. Salamat sa eternal life dahil kay Jesus Christ. Hindi dahil mabait kami, hindi dahil sa nag-pray kami, kundi dahil sa ginawa mo sa krus. At yun ay sapat na, Panginoon. At sumasampalataya kami na habang kami ay nabubuhay dito, pagpapalain mo ang inyong mga anak. Maraming salamat. We receive the promise and the blessing. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Tinanggap niyo po ba si Jesus sa puso niyo kanina? In our prayer, did you join us in that prayer na, Lord, tinatanggap kita? Humingi na po ba kayo ng tawad kay Lord? And in our prayer, hindi lang sa isip kailangan binibigkas, di ba? Alam niyo kung ginawa po natin yon, kung tayo sumamba sa Panginoon, nanalangin, tinanggap si Yesu Cristo, ang sabi ng Bible, meron ka ng buhay na walang hanggan. Amen! Paniwalaan mo, you have eternal life. And now, ang dating pagkatao lumipas na, at narito na ang bagong nilalang. You are now a child of God. Welcome to the family of God. Kaya, i-declare natin, open your mouth, speak it, declare the promises of God. Sabay-sabay tayo. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Do you receive it in Jesus' name? Receive the blessing. May the Lord bless you and keep you. The Lord's face will shine upon you and be gracious to you. The Lord will show you favor this week and He will give you His peace.
In Jesus' name, Amen. God bless you. Have a great week.